kamoting kahoy talaga itong si Remulla. Di ba ang question sa kanya? There is corruption in Timor-Leste. Just like ours, sabi ng isang reporter. Parang tayo, corruption. Sabi niya, even worse. Corruption. Sino may corruption doon? I think that there is so much corruption in the criminal justice system now. Just like ours? Worse. Grabe. Pag sinabi mong even worse, kahit hindi totoo yun, parang inamin mo may corruption dito. Ayun. Oo. Kaya lang, mas corrupt daw ang Timor-Leste. Para sabihin ng isang miyembro ng gabinete na corrupt, walang kwenta ang justice system doon. Ang kapal ng mukha mo. Diba? Palagay ko yung mga gamot na iniinom nito at saka yung sakit na nakaka-apekto na sa pag-iisip niya eh. Para sabihin mo yun, bago noong nililitis yung kaso, ha? Pabalik-balik ka sa Timor-Leste, nakikipag-meeting ka doon sa Pangulo ng Timor-Leste, si Jose Ramos Horta. I went there to talk to the president again. Who's president? Timor-Leste. Okay. I was there with the delegation of DOJ. Pupunta ka roon. Haharap ka sa presidente, baka ngayon sasabihin mo, corrupt, immature ang justice system ng Timor-Leste. Napahiya ka lang eh. Sasabihin mo kung ano na sasabihin mo. Samantalong na nananalo ka, panay ang puri mo. Anong klaseng ugali ka meron? Maling comment yun. Di ba? Napakasama ng ugali mo. Anong mukhang ihaharap mo dun ngayon? Nagagalit yung mga tao sa Timor-Leste, baka di mo alam, Secretary Remulla. Anong klaseng mentalidad yan? Yan ang problema. Ganon din si Clavano. Dismayado daw siya, nagulat daw siya, they were surprised. Alam mo, Utoy, si Migo Clavano, bata pa to. At saka palagay ko to, hindi trial practice eh. Hindi pa yata ito nakakapasok sa loob ng hukuman. Anyway, Okay. eto nga, natutuwa kami ng mga kaibigan ko roon dahil mukhang napikon tong ating Secretary of Justice. Habang nandoon ako kasi, habang minomonitor namin yung hearing ni Senator Amy Marcos, doon sa pag-imbestiga niya, doon sa illegal na pagdukot at pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa Netherlands, Opo. ay lumabas naman yung desisyon ng plenaryo ng hukuman, yung pinakamataas na hukuman sa Timor-Leste, na nagsasabing denied yung extradition ni Congressman Arnolfo Teves. Diba, lumabas ng balita yun dito. Opo. Na sinabi ng isang 5-man plenary, unanimous ito. Ibig sabihin, lahat ng 5 na nag-aral ng kaso ng mga maestrado ay nagsabing hindi dapat ibalik sa Pilipinas si Congressman Teves. Bakit? Dahil may posibilidad na siya ay mapasailalim sa torture, sa hindi makataong pagtrato, sa pagpapahirap, at kung ano-ano pang mga harassment base sa mga testimonya ng mga witnesses at sa mga nakita nila siguro dito sa pangyayari dito kung saan ang mga kalaban ng gobyerno ay tinutuligsa. Diba? Ako, twice ako nagtestigo roon, kinuwento ko yung mga pangyayari rito. Yung si Hannah May Oray na matagal ng tauhan ni Congressman Teves. Babae yun, ha? Opo. Yun ay tinakot, pinagsasasampal daw, tinutukan pa ng baril sa muka, pinipilit na ituro si Congressman Teves na mastermind ng Degamo killing. Wala naman siyang maituturo sapagkat hindi naman totoo. Plus, yung mga testigo rito na yung kanilang mga dating testimonya nung nahuli sila, gumawa sila ng mga testimony na tinuturo si Congressman Teves. Kasi noon, tinakot sila yung isa. Binitin pa daw eh. Ng patiwarik. Oo. Wala silang sarili nilang abogado. Siyempre, ang abogado nila yung PAW na hindi naman daw umimik. Kanya alam nyo, umpisa nung nangyari yon na yung PAW ay parang hindi nagprotesta sa ginagawang pagpapahirap dito sa mga akusado, mga co-accused na dinampot. Sinabi ni PAW Chief Percy Rueda na hindi na po
aasiste ang PAO sa mga extrajudicial confession kasi ginagamit ng mga may kapangyarihan ng mga law enforcement authorities para patunayan na walang torture, walang pananakot, walang panggigipit. Hindi naman totoo. Kaya lang minsan, ewan ko, magaling kasi ang titong si Percy Rueda. Opo. At alam nyo, karamihan naman ng mga PAO, magagaling yan. Bilib ako sa PAO. Kaya lang, minsan, halimbawa, nasa NBI ka, usually, yung mga baguhan ang pinapadala, syempre, medyo naiilang din sila, natatakot pumalag o nakikisama. Kahit may nakikita silang hindi maganda, ay pumipirma na rin sila. Ngayon, itong mga testigo laban kay Congressman Teves na tinakot, sinigawan, kung ano-anong pananakot ang sinabi na madadamay ang pamilya nila. Nung nagkaroon sila ng pagkakataon na sila ay magkaroon ng sarili nilang mga abogado, binawi nila yung mga sinasabi nila na sila ay kasama sa pagpaslang kay Governor Digamo. Tinuturo nila si Congressman Teves. Yun. Isa yon sa mga factors. Yung mga ginawa sa mga testigo. At yun ay nag-testify kami roon. Ang gobyerno ng pamahalaan ay nagpadala rin ng mga witnesses doon. Nag-testify din sila via Zoom. Ang nangyari, eto ang history niyan, ha? Ikwento ko lang. Sige po. Noong pumunta si Congressman Teves doon, wala naman siyang warrant laban sa kanya na iginawad ng korte ng Timor-Leste. Kahit anong korte. So, hindi siya maaresto. Nagkaroon ng red notice yung Interpol. Inaresto siya roon. Ikinulong si Congressman Teves doon. Nagpuntahan pa yung mga NBI, tinigil pa siya. Ngunit, alam nyo, ang Timor-Leste, pagdating sa human rights, mahigpit yan. Mayroon silang batas na nakalagay na kapag ikaw ay iginulong sa Timor-Leste at wala ka namang warrant na galing sa korte ng Timor-Leste, may maximum lamang na bilang ng araw kung kailan pwede kang maikulong. At kung walang kaso na ipina-file sa iyo sa Timor-Leste, hindi sa ibang lugar, sa Timor-Leste, yan po kasi ang example ng sovereignty. Wala kaming pakialam kung may warrant ka sa ibang lugar. Basta kung wala kang warrant dito, hindi ka namin pwedeng galawin. Kaya lang, syempre, Interpol. Tama naman yung pagpapatupad ng red notice ng Interpol kay Congressman Teves. Kinulong siya temporarily. Ngunit, nung lumampas na ang maximum number of days na pwede kang ikulong under Timor-Leste law. So, ang sinusunod nila yung batas nila, hindi batas ng sino pa man. That's good. Pinakawala na siya. Di ba, nagagalit sila, ba't daw pinakawalan? Yun po ang batas sa Timor-Leste. So, naghain ng extradition ang Pilipinas. Nilitis. Lumabas ang desisyon. Ginrant ang extradition. Yun ay may apila pa. Ang ginawa namin, nakita namin na mayroong maling ginawa ang korte ng Timor-Leste. Isang huwes lamang ang duminig, ang humarap sa amin upang dinggin ang kaso. Pero ang pumirma doon sa extradition ay sa order na pinapatupad o pinapayagan ng extradition ay 3 mahistrado. Sabi namin, mali yan, walang due process. Ano ba yung due process? Ano ba definition ng due process? It is a law that hears before it condemns. Didinggin ka muna bago ka paparusahan o bago magdesisyon. Yung 2 mahistradong pumirma ron sa desisyon na dapat payagan ng extradition, di naman nila nadinig si Congressman Teves. Di naman nila nadinig yung mga testigo. Di naman sila present nung nagkaroon ng trial. Sabi namin, may mali sa procedure. Pinakinggan kami. Na void, na null and void yung extradition. Di kung ano-anong pinagsasabi ni Remulla. Ganun talaga ang apila sa Timor-Leste. Yun ang procedure.
Okay. So, ang nangyari, di null and void. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi ka na pwede mag-file ulit. Kasi technicalidad lang naman, technicality. Opo. Nag-file ulit ang pamahalaan. Nag-hearing ulit. Bumalik ulit ako roon. Nag-testify ako. Abang nag-testify doon ako, si Commissioner Wilhelm Soriano, dating Commissioner ng Human Rights dito sa Pilipinas bilang expert witness. Si Sal Panelo nag-testify. Opo. Si Secretary Sal Panelo. May mga witnesses kami. May witness din ng gobyerno. Yung ating court administrator, si Court Administrator Raul Villanueva. Opo. Nag-testify. May nag-testify na dating human rights na yung hepe ng human rights ni Noynoy nung siya ay nakaupo. Maraming testigo rin Opo. ang dininig sa pabor naman sa extradition at laban kay Teves. Pagkatapos dinggin, ginrant ang extradition. Di tuwan-tuwa si Boyeng, babalik na si Congressman Teves. Justice will be served. May apila pa. Tatlo po ang nagdesisyon. Sa tatlong yon, dalawa ang nagsabing tama na i-extradite si Congressman Teves. Yung isa, hindi siya payag. Ang tawag doon, dissenting opinion. Okay. Pero outvoted siya 2-1. Pagka ganon, pwede ka bang kumapila sa plenary? Magiging 5 ang titingin sa apila mo. Nag-apila kami. Biglang sinabi, unanimously, hindi dapat i-extradite. O nagpupuputok ang butsi ni Boyeng. Alam nyo, mali yung ginagawa niya on so many levels. Unang-una, tayo ay may diplomatic relations sa Timor-Leste. Bago sasabihin mo publicly, immature ang justice system ng Timor-Leste. Sasabihin mo, may suhulan dyan, corrupt, worse than the Philippines. Kaya nga itong si Kamoting Kahoy talaga itong si Remulla. Di ba ang question sa kanya? There is corruption in Timor-Leste. Just like ours, sabi ng isang reporter, parang tayo, corruption. Sabi niya, even worse. Pag sinabi mong even worse, kahit hindi totoo yun, parang inamin mo may corruption dito. Ayun. Kaya lang, mas corrupt daw ang Timor-Leste. Para sabihin mo yun, bago noong nililitis yung kaso, pabalik-balik ka sa Timor-Leste, nilalakad mo, nakikipag-meeting ka doon sa Pangulo ng Timor-Leste, si Jose Ramos Horta. Pupunta ka roon, haharap ka sa presidente, baka ngayon sasabihin mo, corrupt, immature ang justice system ng Timor-Leste. Anong klaseng ugali ka meron? Maling comment yun. Di ba? Napakasama ng ugali mo. Anong mukhang ihaharap mo doon ngayon? Nagagalit yung mga tao sa Timor-Leste, baka di mo alam, Secretary Remulla. May diplomatic relations kayo at tayo, ang Pilipinas. Para sabihin ng isang miyembro ng gabinete na corrupt, walang kwenta ang justice system doon. Ang kapal ng mukha mo, di ba? Palagay ko yung mga gamot na iniinom nito at saka yung sakit na nakaka-apekto na sa pag-iisip niya. Hindi nga, kasi parang walang gumagawa ng ganon. Baka high blood po siya. May ewan ko sa kanya. Napahiya ka lang sasabihin mo kung ano na sasabihin mo. Samantalong nananalo ka, panay ang puri mo. Anong klaseng mentalidad yan? Yan ang problema. Ganon din si Clavano. Dismayado daw siya, nagulat daw siya. They were surprised. Alam mo, Utoy, si Miko Clavano, bata pa to. At saka palagay ko to, hindi trial practice Hindi pa yata ito nakakapasok sa loob ng hukuman. Ang kaso po talaga ay ganon. Di ba? Opo.